Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na nakatutok ito sa pagmamonitor ng mga supply ng pagkain at presyo nito sa gitna ng inaasang paglawak pa ng epekto ng El Nino sa bansa. Ginawa ng NEDA ang pahayag kasunod ng kabuuang pagbagal ng inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo noong nakaraang buwan. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, patuloy sa mahigpit na pagmamonitor ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook upang makapagbigay ng mga napapanahong policy recommendations at masigurong stable at abot kaya ang presyo ng mga commodity. Tiniyak din ito ang monitoring ng Department of Agriculture sa on-the-ground situations at paggabay ng NEDA sa pamahalaan para masolusyonan ang mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Nitong Martes, inuulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal pa sa 2.8% ang inflation ng bansa noong Enero mula sa 3.7% noong Disyembre ng 2023. Ang nasabing figura ay signipiko ring mas mababa kumpara sa 8.7% inflation rate noong Enero ng nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba ng inflation sa karamihan sa food products, malaki naman ang inilundag ng inflation sa bigas na sumampa sa 22.6% noong Enero. Isa naman sa tinukoy na stopgap measures ni Secretary Balisacan ay ang pagpapahintulot sa dagdag na imports sa key commodities hanggang sa mag-estabilisa ang supply nito at maging abot kaya ang presyuhan sa mga consumer habang sisiguruhing remunerative o magbibigay benepisyo ito sa local producers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tiniyak naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na mananatiling committed ang pamahalaan sa paglikha ng dagdag na trabaho sa bansa. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng naitalang pagbaba pa ng unemployment rate noong Disyembre, ang pinakamababa sa loob ng halos 2 dekada. Sa huling ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa 3.1% noong Disyembre 2023. Dahil dito umakyat na ang employment rate sa 76.7% o aabot sa humigit 50.5 milyong Pilipinong may trabaho. Ayon kay Secretary Balisacan, ang magandang employment rate sa bansa ay sumasalamin sa sustained momentum ng ekonomiya at katatagan ng labor market ng Pilipinas. Anya, target ng Marcos administration na makalikha pa ng high-paying jobs upang masolusyonan ang vulnerabilidad ng employment sa bansa. Kalakip nito, patuloy rin anya ang pagpapataas pa ng pamahalaan sa social at physical infrastructure investments, gayon din sa pagpapahusay sa human capital nang sa gayon ay mapagtibay pang lalo ang employment prospects ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, target ng Pilipinas na makapag-produce ng nasa 128,000 ehenyero sa industriya ng semiconductor. Ito ay kasunod ng pagkakapili sa Pilipinas bilang isa sa partner countries ng Estados Unidos na makakukuha ng pondo sa ilalim ng CHIPS and Science Act. Ayon kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, target na maabot ng Pilipinas
ang bilang pagsapit ng 2028. Bukod pa rito, pinaplano rin anya ng kagawaran na makapagtayo ng isang lab-scale wafer fabrication plant na anyay makapagsasanay at mag-upscale sa lakas paggawa sa sektor ng semiconductor habang binibigyang pagkakataon ang lokal na industriya na makapag-prototype ng ilang chip design sa bansa. Kamakailan lamang nang i-anunsyo ng bumisitang si US Undersecretary for Economic Growth, Energy and the Environment, Jose Fernandez ang pagkakapili ng Amerika sa Pinas bilang isa sa partner countries na makatatanggap ng pondo sa ilalim ng CHIPS and Science Act. Pinaliwanag nito na napili ng Washington ang Manila mula sa pagiging isa sa may potensyal nito pagdating sa semiconductor at mula sa suporta nitong ibinibigay sa industriya. Ikinalugod naman ni Rodolfo ang strategic collaboration kasama ang US na anyay susuporta hindi lamang sa pagiging key player ng Pilipinas sa global economy kundi maging sa pagbubukas ng bagong avenue para sa mutual growth at innovation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalampasan ng Bureau of Customs o BOC ang target nitong koleksyon para sa unang buwan ng 2024. Ayon sa BOC, nakakolekta ito ng humigit 73.3 bilyong piso noong Enero, humigit 2% mas mataas kumpara sa target collection ng ahensya na lampas 71.7 bilyong piso. Ang nasabing figura ay sumasalamin sa humigit 1.5 bilyong pisong surplus at mas mataas ng lampas 3.8% kumpara sa nakolektang humigit 70.5 bilyong piso noong Enero ng 2023. Sa isang pahayag, iniugnay na ahensya ang magandang revenue collection noong nakaraang buwan mula sa pinahusay pang sistema sa pagdetermina ng customs value ng imported goods, pinatatag na border protection at sa konkretong trade facilitation efforts ng mga tauhan nito. Nagbigay commitment naman si Customs Commissioner Benvenido Rubio na palalakasin pa ng BOC ang collection efforts nito nang sa gayon ay hindi lamang maabot bagkus ay malampasan pa ang target collection sa kabuuan ng taon. Plano ng BOC na makalikom ng 959 na bilyong piso sa pagtatapos ng 2024 salig sa marching order ni Finance Secretary Ralph Recto na ioptimisa ang kanilang performance sa pamamagitan ng creativity, transparency at epesyenteng tax at customs administration. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.